Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Sa gitna po ng mga reklamo ng mga pamilya, ng mga biktima at survivors ng Lapu-Lapu tragedy. Nire-review na po ng British Columbian government ang sistema para mapaigting ang pagtulong pa sa mga naging biktima ng naturang trahedya. Ito po ay mismong kinumpirma ng British Columbian Premier na si David Eby sa panayam po ng Patrol Abroad. Detalye mula kay Rowena Tapasin. Isang taon matapos ng Lapu-Lapu tragedy, marami pa ring paghamon sa mga survivors ng trahedya. Isa sa mga ahensyang inirereklamo nila ang Insurance Corporation of British Columbia o ICBC na ayon sa ilang seriously injured na biktima ay kulang ang ibinibigay na tulong para sa kanilang medical expenses. Sa pagdalo ni BC Premier David Eby sa Babang Luksa para sa mga nasawi sa Lapu-Lapu Festival, ibinahagi ng Premier na umaabot na sa $5 milyong ang naipapalabas na pondo ng ICBC para sa mga biktima. Ngunit dahil sa reklamo ng mga biktima, tiniyak ni Eby na nire-review na ng ahensya kung paano pang mapag-iibayo ang serbisyo ng ICBC sa Lapu-Lapu victims. They will continue to provide that support going forward, especially for people like AJ who are so badly injured. The whole ICBC system itself is undergoing a review, and the feedback that we get from the victims here who had interactions with that is going to form part of that review work that we're doing. Dagdag ni Eby, nagkakaloob rin ng counseling ang victim services ng BC para sa mga na-trauma dahil sa nasaksihan nila sa car ramming attack. Kabilang sa mga nananatiling traumatized na na-witness nila ang healthcare worker na si Bjorn Villaruel at dating Vancouver resident na si Justin Pangilinan. What I saw is beyond human comprehension. I've seen people just flying and it was a horrible day. I'm in my therapy right now. But I'm not sure if it's really helping. I stayed at the site 4:30 every night, so of course I was going through my post-traumatic stress. There's so many people that were just still injured that still haven't had any answers, and I hope that they find the answers soon. Matapos namang lumitaw na sa mga community organizations na punta ang mga Lapu-Lapu donations, pabor si Eby na unang makinabang sa mga donasyon sa hinaharap ang mga biktima sa halip ng mga community organizations. And there are still questions, obviously, about where the charitable donations, how they were spent, and how we can learn for future events to make sure that those go fully to the victims' families first. Before going to organizations, and I know the United Way is committed to doing that work with us. Dalawa sa mga community organizations na nakatanggap ng grant mula sa $1.5 million na donasyon na dumaan sa United Way, ang Mabuhay House Society at Philippine Nurses Association BC. Ipinaliwanag ng Mabuhay House na ang grant na nakuha nila ay ginamit nila para bayaran ng mga therapists na tumulong sa counseling program nila para sa mga biktima. Giit ni Mabuhay Chair Rudy Antonio, ito ang inaprubahan ng United Way batay sa grant application ng Mabuhay. We want them to understand that the language of the grant is specific to counseling, nothing directly reimbursed to the victims themselves. Mabuhay is very specific of our grant application that all those funds that we receive goes to counseling. Not just for the victims, as I said, the youth, mental health, the community at large. So anyone that screams that we haven't received any, they have to understand and read the language of all the grants. Tiniyak rin ni Antonio na isasoli nila sa United Way ang anumang halagang hindi nila nagamit pag nakumpleto na ang kanilang proyekto. Samantala, kabuo ang $75,000 namang grant ang nakuha ng Philippine Nurses Association BC. Gaya ng Mabuhay, sinabi ni Cliff Belgica na limitado lang ang gamit ng pondong ito sa kung ano ang nakasaad sa grant application nila sa United Way. Pabor siya na isoli ang anumang unused funds sa United Way, pero anya, ubos na ang grant na nakuha ng grupo niya. We executed according to the
the requirements of the program, and we reported. So for us, there's nothing left. It's been spent. Ayon kay Belgica, isa sa pinaggamitan ng pondo ang art event nila sa Vancouver Art Gallery. We know fully well that we have the victims that were injured right on the back, and we're also trying to do our part on that side. But every one of us is a victim here. The community is also a victim, and those were the times where people didn't want to even go out. Right, and we provided an avenue for people to come out. Nilinaw ng United Way na salungat sa mga akala, ang gamit ng mga donasyong natanggap nila para sa Lapu-Lapu ay laan para suportahan ang komunidad at hindi bilang direktang tulong sa mga biktima. Noong isang taon, nangako si Premier EB na aayusin ng gobyerno ang mga butas sa batas sa mental health sa BC. Ito'y matapos lumitaw na ilang beses na ring naengkwentro ng mga pulis ang suspect na si Adam Kaijilo dahil sa mental health issues nito. Aminado si EB na hindi pa rin natutupad ang pangakong ito. For us as the province, it's a challenging thing because of the police investigation and the criminal trial. The questions we really need the answers to around the mental health system, about what worked and what didn't, and whether there was an opportunity to stop this or to do a better job. The lessons we need to learn from this tragedy are really on hold until we can get through the criminal trial, which is still in its early stages. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.